Magandang umaga po ulit sa bawat isa. Morning. Salamat ulit sa pagkakataon, sa kalakasan, at sa maayos na kalusugan na pinagkaloob niya sa atin sa magandang panahon na tayo ay magkasama-sama upang pag-aralan ng kanya pong salita. Sa last Sunday, ito pong last Sunday na ito, ang last na topic din natin, pag-uusapan natin ang ating theme for the year, Knowing the Times. Ito po. So ngayon pong umaga, sa ating pong pagpapatuloy, buksan na po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 24, verse 14. Hinihiling ko po ulit ang bawat isa na magsitindig at basahin po natin ito ng sabay-sabay bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Matthew 24, verse 14. Ready? Begin. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa kalakasan at pangunawa na inyong patuloy na pinagkakaloob sa amin. Salamat sa bawat isa na nandito ngayon. I'm sure meron ka ulit espesyal na mensahe sa bawat isa sa amin. Panginoon, hamunin mo kami at paalalahanan, bigyan kami ng babala sa pamagitan ng inyong salita. Tulungan mo kami na ito ay hindi mawala sa aming puso't isipan, kundi ito ay may angkop namin sa amin pong buhay. Ito, Panginoon, ay pagbulay-bulayan namin hindi lamang sa oras na ito, kundi sa bawat araw ng buhay namin na lumilipas. Kaya, Panginoon, samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapunta po kayo. Last week ay pinag-usapan po natin yung mga road signs, kung gaano ito ka-importante. Na pagka hindi ka sumunod sa road signs, ay possible na hindi ka makarating doon sa pupuntahan mo. No? Either na ma-aksidente ka or maka-aksidente. Di po ba? Kaya sa mga driver at sa mga mag-aaral mag-drive dito, napakahalaga na sumunod, no, sa mga road signs. Huwag nating i-ignore or babaliwalain yun. At kahit sa mga hindi nagdadrive, kahit sa mga naglalakad dito, di ba? Yung maghahanap ng bahay, no? Nung 12 years old ako, namamangha ako dun sa isang member sa Kalapan. Ang sabi niya, ibigay mo lang sa akin ang address at kaya ko puntahan. Sabi ko, ha? Kaya mo yun? Ibigay mo lang sa akin ang address. Kahit saan, dito sa buong Pilipinas. Kaya ko puntahan. Sabi ko, talaga? Paano mo gagawin yun? Sabi niya, basta meron kang pera at meron kang bibig, makakarating ka. Pwede kang magtanong ng direksyon. At dapat, pag tinanong mo kung ano yung direksyon, yun ang susundin mo. Makakarating ka. So, napaka-importante na sumunod sa mga road signs. Pagka hindi, ay mapapahamak tayo. Ganun din sa muling pagbabalik ng Panginoon. Merong binigay na mga signs ang Panginoon para malaman natin na malapit na siyang dumating. At for the past 3 Sundays na nakita nga natin, no, na napakahalaga, no, na malaman natin ito sapagkat kung hindi natin alam, baka pagdating niya, no, ay makita niya tayo o matagpuan niya tayo sa lugar na hindi dapat tayong makita ng Panginoon. Di po ba? Para makapaghanda po tayo. So road signs, kailangan mong sundin yan para hindi ka mawala, hindi ka mapahamak, para makarating ka ng maayos sa pupuntahan mo. Ngayon naman, ang gusto kong makita natin, kung last week ay road signs, ngayon naman ay landmarks. Di ba? Mga landmarks. Sinong nakarating na dito sa Baguio? Lahat siguro tayo. Punta tayo sa Baguio. Pagka nakita nyo itong landmark na to, no, ibig sabihin, malapit ka na sa Baguio. Di ba? Hindi, Baguio na rin yan, pero yung main city ay wala pa. Kaya, pag nakita mo yan, anong nararamdaman mo? Excited ka na. No? Pag nakita mo itong landmark na to. No? Kasi ito ang, kumbaga, huling marka na makikita mo, no? Para malaman mong ikaw ay nasa Baguio na. This is the last mark. Kasi yung iba puro mga signboards, no, na like 20 kilometers away from Baguio, 15,
15, 14, ganyan. Then pag nakita ko na to, malapit ka na sa Baguio. Kaya yun yan, nararamdaman mo, excited ka na, masaya ka na, relax ka na. Di ba? Pagka ikaw ay nagda-drive at nakita mo na to, medyo yung hawak mo sa manibela, medyo gagaan na. Kasi alam mo, malapit ka na sa patutunguhan. So itong landmark na ito, sa mga taga San Pablo dito at nakapunta na sa San Pablo, pag nakita nyo itong malaking pinyang ito, no, sa Kalawan, pag nung ako po ay nagpapastor pa sa San Pablo, basta makita ko na to, ibig sabihin, malapit na ako sa San Pablo. No? 5 to 10 minutes na lang, no? Naando na ako. Kaya yun, nare-relax na ako, excited na ako kasi nasa San Pablo na. At para sa ating mga taga Mindoro dito, pag nakita nyo na ito sa dagat, dalawang pulo, pag nakita nyo na yan, ibig sabihin, 10 minutes na lang, nasa Kalapan ka na. Di ba? Kayo ay magtatayuan at pupunta na kayo doon sa baba. Kasi itong mga landmarks na ito ay nagpapatunay na andyan ka na. Malapit ka na. Ngayong umaga mga kapatid, ang pag-uusapan natin is the last sign, the last mark para malaman natin na parating na ang Panginoon. Okay? Yan ang sabi ko kanina, pinag-usapan natin at pag-uusapan natin ngayong isang taong ito, yung knowing the time. No? Alamin mo kung ano, kapanahon na para hindi ka maiwanan, no? Para hindi ka datna ng Panginoon na hindi ka handa. Sapagkat yun po ang pinaka nakakalungkot at nakakahiya, no, na pangyayari pagka dinatnan ka ng Panginoon na hindi ka handa. At nakita rin natin na pwedeng itong knowing the time ay yung pagtatapos ng buhay natin dito sa lupa. Di ba? Kasi ang pagtatapos ng buhay natin dito sa lupa, hindi natin alam kung kailan. Sapagkat, ang buhay nga, sabi nila, ay parang katulad din ng pagdating ng Panginoon, para magdanakaw. Dumadating yan sa hindi mo inaasahan. And in fact, ayaw nga nating asahan na dumating. Lalo na pagka tayo ay malalakas pa. Lalo na pagka tayo ay bata pa. Napakalayo pa sa isip natin na darating ang kamatayan. Pero alam nyo, nung namatay yung aking pamangkin, he was 21 years old. Taka siya 6'2", at napakadaming pangarap niya sa buhay. Nagkaroon siya ng leukemia. At alam niyo hanggang ngayon, tinatanong ko ang Diyos, bakit kinuha na siya sa ganong edad? Nagka-leukemia siya ng 70 years old. Namatay siya ng 20 years old. So, ganun talaga ang kamatayan eh. Darating siya sa panahon na hindi mo inaasahan. Pero tanong, handa ka ba? At ganun din ang pagdating ng Panginoon. We need to be ready. So nakita natin no first Sunday, no po? Dahil sa alam natin na limitado ang ating pong buhay, no? Isipin lagi natin that we are living on borrowed time. No, hindi po natin pwedeng extend sa sarili lang natin yung ating oras. Kahit gaano ka pa kayaman, no? Kahit nga nasa iyo ang kayamanan ng buong mundo eh. Kahit na ikaw may-ari, no? Hindi mo kaya extend kahit 1 minuto ang iyong buhay. Pag panahon mo na, panahon mo na. Pag parating na ang Panginoon, no? Hindi mo pwede sabihin na, Lord, pwede mong bukas ka na lang dumating. Di ba? Because we are living on borrowed time. Next, nakita natin yung code love in the end times. Napag-aralan natin dito na ang isang tanda na malapit na dumating ang Panginoon ay marami ang pag-ibig ng mga mananampalataya ay manlalamig dahil sa tindi ng kasamaan. Para magdadoubt sila sa Panginoon. Magbabackslide yung marami. Okay? So sana hindi po tayo matagpuan ng Panginoon na malamig ang ating pag-ibig sa Kanya. And then last week, know the signs of the end times. Nakita natin yung 3 na mga signs, yung deception, disagreement, at saka yung mga disasters. At yung mga yan ay nakikita na natin. Kaya hindi na natin pwedeng pasinungalingan o baliwalain
na ang Panginoon ay malapit nang dumating. Kaya nga, ang dapat response natin ay ano nga? Give God 100% trust. Let us give our 100% trust to God and let us give the Lord our best as we serve Him. Huwag na tayong patumpik-tumpik. Huwag na tayong magpahila. Huwag na tayong magpatawag. Ano na tayo, mag-involve tayo. Kasi yun ang gusto ng Panginoon na paraan ng paghahanda po natin. Ngayong umaga, ang panghuli ngayon pong buwan na to, the final sign before the end times. Ang panghuli na tanda o marka bago dumating talaga yung ang Panginoon. Okay? So, kung papansin ninyo itong Matthew chapter 24 verses 6 to 8, ang sabi dito, you will hear of wars and rumors of wars. But see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. So, ang sabi dito, pagka narinig mo na yung mga gera, na yan po yung naririnig na natin ngayon. Okay? Nababalita na natin. So, kasasabi ko lang last week na yung China. Mukhang naghahamon na naman ulit. No, itong week na to, may nabalitaan na naman tayo na sinasabi nila at pinapasinungalingan nila. So, again, my prayer is sana hindi tayo madamay. Sana ma-realize nila na kumbaga, hindi natin kayang lumaban, kaya iba na lang kanilang puntahan. Pati ang Vietnam, I guess, ay sinisira na rin yung ating coral reefs, no? So, let's pray kung ano man ang kalooban ng Diyos. Pero, ang sabi niya, pag narinig mo na yung mga wars, it is not yet the end. No? The end is still to come. So, hindi mo pa pwede sabihin na ito na ang katapusan. Hindi. Kundi parating pa lang. And then, sabi dito, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. So, ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, pag nakita mo na yung labanan, at saka itong famines and earthquakes, ewan ko kung nakikinig kayo ng balita ngayon, na may problema ngayon ng Pilipinas at ibang mga bansa. Sa tagtuyot na darating. Sapagkat, hanggang ngayon ay may El Nino pa din. Ano po? At, pinapalalahanan ang mga mamamayan. Tayo po mga Pilipino, magtipid tayo ng tubig. Diba? Dahil kung hindi tayo magtitipid, mamumroblema talaga tayo dahil tagtuyot. Yung ibang mga bayan sa atin dito sa Pilipinas ay nakakaranas na. Okay. Pero sabi niya, it is only the beginning of birth pains. Ito na yung end times, pero simula pa lang. No? Ito yung simula pa lang. Pero pagdating dito sa verse 24, verse 14, ang sabi niya, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then, the end will come. So, nakita niyo yung difference. So, yung mga wars, no? Yung mga deceptions, yung mga disasters, beginning pa lang yun. Pero pagka ang gospel of the kingdom daw ay naipahayag na sa buong mundo, doon darating na ang Panginoon. The end will come. So for me, I believe this is the last sign. Pagka ang salita ng Panginoon ay narinig na ng lahat ng mga tao. Or pag narinig na ng huling tao na dapat makarinig ng salita ng Diyos. Yung gospel of the kingdom. Darating na ang Panginoon. Sino kaya yun? No? Kaya mga kapatid, I encourage you and I challenge you this morning. Let's keep on sharing the word, the gospel. Huwag tayo pong mahiya at huwag tayo pong matakot. Ang sabi nga ng teacher namin sa amin noon sa pag-share ng gospel, huwag mong isipin na ikaw ang may kailangan sa kanila. Ang lagi mong isipin, sila ang may kailangan sa iyo.
na pagka hindi mo binigay yun sa kanila, malaki ang iyong pananagutan. Di po ba? Lagi ko ito sinasabi, salamat sa Panginoon sapagkat yung nag-share sa akin ng gospel, hindi siya natakot sa akin. Hindi naman ako nakakatakot talaga. Cute ako doon, nung sineran ako. Kasi 11 years old lang ako. Cute pa ako. Anyway, ang point ko dito ay, salamat sa Panginoon, sa inyo, may nag-share sa inyo ng gospel, hindi sila natakot. Di ba? Hindi sila nagdalawang isip. Talagang nilaksan nila yung loob nila para i-share sa inyo ang gospel. No? At salamat sa Diyos at tinanggap niyo ang Panginoon. At dun sa pag-aaral natin sa mga apostles, yung kanilang dedication to share the gospel, kahit na sila ay pagpapatayin, pero tuloy pa rin sila. No, sabi ni Apostol Pablo, none of these things move me. No? Itong mga persecutions na to, hindi ako i-discourage nito. Hindi nito ako mapapatigil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. And because of that, nakarating sa atin ang gospel. So hindi natin alam mga kapatid, kung saan makakarating yung gospel natin i-share. Di ba? Kaya let's keep on sharing the gospel. No, huwag tayo again matakot at mahiya. No? Kung sakali magtanong sila na hindi natin alam ang sagot, eh sabihin natin hindi natin alam ang sagot. Di ba? Basta, i-share natin yung gospel na i-share din sa atin. Kasi yun nga, malay nyo, ikaw pa lang iniintay na lang. Yung share mo ang iniintay na lang. At ikaw ang designated na mag-share para dumating na ang Panginoon. Huwag kayong matakot sa pagdating ng Panginoon. Kung tinanggap nyo na si Jesus bilang sarili tagapagligtas, it is a great, great blessing. Sabihin ko sa inyo. No? Pagka dumating na ang Panginoon, binago na niya ang ating katawan, ginawa na niyang perfect. No? Ito ang ating magiging reaction. Ito magiging reaction ko. Bakit ngayon lang? Di ba? Kahit ngayon lang, sana noon pa. Sapagkat napakaganda, napakasaya, at puno ng kapayapaan ang dumating ng Panginoon. Sapagkat ito ang hinahangad, matagal na, ng ating pong espiritu at mga kaluluwa. Ito yung hinahanap po natin na nakakalungkot na sa iba natin hinahanap na kaligayahan at kapayapaan. Sa mga ibang mga kaibigan, no, sa mga gadgets, no, sa mga accomplishments. No. Pero hindi ko naman ibig sabihin na huwag na kayo bumili ng gadgets, no, or huwag na kayo makipagkaibigan. Pero kung iniisip nyo, makaka-fulfill lang yung kaligayahan, ay ibang mga tao, maliban sa Panginoon, nagkakamali po tayo. Only Jesus can satisfy our souls. Tandaan nyo po yan. Okay? So, ang sabi dito, pagka na-preach niya sa buong mundo, ang gospel of the kingdom, the end will come. Darating na Panginoon. Okay? So, ano ba itong gospel of the kingdom? Ano ba yung mensahe niya? Alam niyo, itong phrase, the gospel of the kingdom, tatlong beses na ginamit ni Matthew. No? Ang una, makikita natin sa Matthew chapter 4, verse 23. Basahin niya po natin. Ready? Start. Went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every sickness among the people. And then Matthew chapter 9, verse 35. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every sickness. Okay? Ang gospel po, ang ibang kahulugan niyan ay good news or mabuting balita. No? Kaya dito, ang ginamit na word ni Matthew ay good news of the kingdom. So itong dalawang ito, na ang Panginoon ang nag-share nito, itong good news of the kingdom. So ano yan? Ano ba yung good news of the kingdom na yan? Ano yung sinabi ng Panginoon every time na siya i-share sa mga towns and villages and synagogues? Ito po yun. Nirecord ni Mark. Ang sabi ni Mark, after John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. What is that good news? The time has come, he said, the kingdom of God has come near.
repent and believe the good news. So ito po yung pinapapalooban ng magandang balita. No? Manumbalik ka na sa Diyos. No? Magsisi ka na at sumampalataya ka sa magandang balita. Ano ba yung magandang balita? Na tayo po ay ililigtas ng Panginoon buhat sa ating mga kasalanan. Okay? Yan po ang mensahe ng Panginoong Jesucristo. At yan po ang tinutukoy na Gospel of the Kingdom dito po sa Matthew chapter 24, verse 14. Na ito pong Gospel of the Kingdom na ito, natanggap na po natin lahat. Narinig na po natin lahat. At ito po ang ating din ibabahagi sa iba. Ako niyo po ako? So ito po yung Gospel of the Kingdom. At ang sabi diyan, and this Gospel of the Kingdom will be preached in the whole world. Okay? So, bakit kailangan na ipangaral itong Gospel of the Kingdom sa buong mundo? Hindi ba pwedeng sa Pilipinas na lang? Hindi ba pwedeng sa Europe na lang o kaya sa Asia? Kasi daming tao sa Asia eh. Bakit kailangan buong mundo? By the way, the word here, no po, hindi talaga yung globe, no? Yung ang Greek word po dyan ay ethnos, na doon po natin kinuha yung salitang ethnic o group of people. Okay? Diyan, yung whole world na yan, hindi kasama dyan ang mga puno, ang mga bundok, no? Kundi ito po ay group of people. Okay? So, sa atin pong pag-aaral nito, bakit kailangan i-reach out ang buong mundo? May tatlong purpose kung bakit ito ang huling sign to preach the gospel to the whole world. First purpose is to convict the sinners to repent, no? Para himukin, no? Para ano bang ibang Tagalog dyan? Hikayatin. Yan. Hikayatin ang mga makasalanan na magsisi, no? Na bumalik sa Panginoon. Sapagkat, naalala nga po natin yung kasalanan ni Adam at ni Eve. Doon po nagsimula ang kasalanan ng buong sangkatauhan. Okay? Napalayo ang tao sa Diyos. Pero, hindi tayo hinayaan ng Panginoon na mapalayo ng tuluyan, na mapahamak sa impyerno. God made the way. No? God gave the solution. Kasi hindi natin alam kung paano eh. Okay? Kaya ang Panginoong Jesucristo ay dumating dito, no? Para bigyan ng solusyon yung napakatindi nating problema sa kasalanan. Okay? So, kailangan ipangaral ang Gospel of the Kingdom sa buong mundo to give or to convict sinners, no, to repent. Para bigyan ang lahat ng pagkakataon na magsisi. Okay? Kasi kung sa Pilipinas lang, paano yung mga taga-Indonesia? Paano yung mga taga-Singapore or sa iba pa? Di ba? Or sa ibang mga bayan. Hindi sila binigyan ng chance. Mga tao din yun. Okay? So, ang sabi po dito sa 1 Timothy chapter 2, verses 3 to 6, this is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time. Pansinin niyo po itong mga highlighted, ha? God wants all people to be saved. Lahat ng mga tao ay gusto ng Panginoon na maligtas. Kaya dapat ibahagi ang salita ng Diyos sa lugar na may tao. Okay? Sa lahat ng may tao na lugar, dapat i-share ang gospel, gaya na sabi ko kanina, para bigyan ng chance ang lahat. And then, sabi dito, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus.
Ang ibig sabihin po ng talatang ito, meron lang isang paraan at isang daan para tayo po ay maligtas. Para tayo po ay makabalik sa Diyos. And that is the man, Christ Jesus. Siya lang ang tagapamagitan. No? Siya lang ang padrino natin. Wala nang iba. Ang Panginoong Kristo lamang. Kaya kung merong magbabahagi sa inyo na kung hindi pwede si Christ, may alam pa akong ibang padrino. Huwag po kayong maniwala kasi hindi yun nakalagay sa Bible. No? At di ba mas gusto natin yung isa lang ang hahanapin nating tao kaysa yung ewan kung na-experience yun na ito na meron kayong pinapapermahan, sasabihin sa inyo, punta ka muna doon. So pagdating mo doon, sir, paperma doon, punta ka muna doon. Pagdating mo doon, sir, paperma doon, ay punta ka muna doon. Tapos pagdating mo doon sa taong yun, sabi niya, nauuhaw ko. Di ba? Parang gusto ko ng kape. Alam niyo na ibig sabihin nun, ha? Pagka ganun, kailangan niya ng pangkape, pangpadulas. Ganun ang mga tao. Ganun tayo, mga kapatid. Pinapahirapan natin. No? Pero pagdating po sa kaligtasan, tandaan ninyo, ang Panginoong Jesucristo lang ang tanging tagapamagitan natin. Wala nang iba. Hindi tao, lalo tigit hindi hayop ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. It's only Jesus Christ. You know why? Sabi dito, who gave Himself as a ransom for all the people. Sapagkat siya lang ang namatay dun sa krus ng Kalbaryo. Na dahilan ba siya namatay doon to give us salvation. Kaya kung may magsasabi sa inyo na siya ang Kristo, ang una niyong itanong sa Kanya, pinako ka ba sa krus? Willing ka bang magpapako sa krus? Mabalitaan natin itong, itong designated Son of God. Hinahabol ngayon siya ng atong authority. Dahil sa mga kasalanan, sa immorality na kanyang ginawa. Nagtatago siya ngayon. At ang natatawa ako ay, sabi niya, ang laki ng patong sa ulo, papatayin ako. No? Pag nagpakita ako. Sabi ni Senator Risa, Son of God, nagtatago. Di ba? Kita niyo? Samantala ang Panginoong Jesucristo, He knew that He will be killed that time. Pero hindi siya nagtago. Di ba? Hinarap niya. So nakita niyo yung yung deception na nakakalungkot, ang dami talagang sumasama. So mga kapatid, ito ang una yung tanong. Ikaw ba ang tagapagligtas? Kung kiniklaim mo na ikaw ang Messiah, dapat mamamatay ka sa krus. Diba? So, only Jesus is the mediator. Why? Because He is the only one who gave Himself as a ransom for all the people. Okay? So, according kay Louis Bush at saka kay Beverly Peggs, meron silang book na sinulat. Ito pong 1040 window, sino nang nakarinig dito, 1040 window? Hindi nyo pa ito nakita. Dito sa itong 1040 window, ito ay 10, anong tawag dito? Latitude. And then, yung longitude pa ganyan, 40 longitude. Dito daw sa window na to, dito daw maraming mga tao na hindi pa nakarinig ng salita ng Diyos. Dito sa window na to. Okay? Yung green, mga Muslim, yung yellow, Hindu, yung red, communist, yung orange ay Buddhist. Okay? And then, meron itong people groups na 17,313 as of 2024. Okay? According po yan sa Joshua Project. Itong Joshua Project, ang kanilang misyon ay hanapin ang lugar na hindi pa nasishare ng gospel yung lugar na yun. Yun ang kanilang misyon. At based sa kanilang pong statistics, meron pong 17,313 na people groups sa buong mundo. Pag sinabing people groups, like halimbawa, mga Cebuano, mga Bisaya, mga Tagalog,
Not necessarily nasa Mindoro ka. Kundi lahat ng mga Tagalog. From Bulacan hanggang kung saan man. Ang Bisaya, yung mga Bisaya, hindi lamang sa Cebu yan, kundi yung sa Southern, maging sa Mindanao. Meron. So yun ang mga people groups na sinasabi. So meron po, sa buong mundo, meron pong 17,330 at ang unreached ay 7,278. Yung mga hindi pa talaga nakakarinig ng gospel. Okay? And then, pag nilagay mo sa percentage, 42% pa ang hindi nakakarinig ng gospel as of 2024. Ang world population pala ngayon ay 8 billion na. Okay, ngayon 2024, 8 billion na. Last, yung 7 billion ay 2022. Pero pagpasok ng 2023 at 2024, 8 billion na ang populasyon ng buong mundo. At ang unreached ay 3.40 billion. Pag sinabing unreached, ito yung mga tao na hindi pa nakakarinig ng Word of God. At yung 3.40 billion na yan, nandito yan. Okay? Nandito yan sa window na yan. At ang percentage niyan ay 42.4%. Kaya pala hindi pa dumarating ang Panginoon. Sapagkat meron pang 3.40 billion na hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Ang blessing and disguise ng pandemic ay natuto tayong mag-Zoom meeting. Diba? Kaya kahit na nasa Amerika, yung gusto mo kausapin, pwede mo na siya makausap. No? One time, nag-meeting kami magkakapatid, meron nasa US, meron nasa Europe, no? May nandito sa Pilipinas. So, iba-iba, nagkikita kayo sa isang box lang. No? So, siguro kayo din, na-experience nyo na yan. At ang dami nagpapadala ng mga word of encouragement, word of God, no? Mga podcast, mga preachings, no? Itong mga mensahe ko, hindi ko alam kung saan mga nakakarating at kung sino-sino mga nakakarinig. May mga nagla-like, may mga bumabati na hindi ko kilala. No? Pero yun nga, ganun katindi ang pag-spread ngayon ng gospel. Hindi ko alam kung nakaabot na dito kasi karamihan po dito, mga walang internet. Sa China, no, walang Facebook, bawal. No? Walang Facebook. Walang messenger. Kontrolado nila ang internet. Pero, ang pasalamat sa Panginoon, may mga paraan na nagagawa ang mga Pilipino at yung ibang mga missionaries para may pasok ang gospel. No? Lalo tigit bawal magpasok ng Bible. Pag nakakita sila ng Bible, no, either ikukulong ka or i-deport ka. So, ang style ng mga Filipino missionaries, ang entrance nila ay teacher. English teacher. Kasi ngayon, dahil sa globalization, itong mga non-English speaking countries, nag-hire ng maraming mga teachers para turuan sila ng English. At ang gusto nila magturo ay mga Pilipino. Dahil matyaga daw tayo. Totoo ba yun? Matyaga tayo. Matyaga pagka maganda ba? Ayan. Pero, nakausap ko kasi mga Filipino teachers, yung kanilang way ng pagtuturo ay ganito. Ang mga example nila ng mga English sentences ay ganito. Jesus loves me. Di ba? Pag tinuturuan na sila ng subject, verb, and predicate. So, yun ang sample nila. Jesus loves me. Okay? Jesus is the only one who can save. So, in that way, and indirectly, ipapasok nila yung gospel. So, I do not know kung ano ang itinuturo sa inyo ng Panginoon dito po sa mga data na to. For sure, tayo pong lahat ay may kaibigan na nandito sa bahagi ito. At ang challenge ko sa bawat isa, kung sakaling kayo ay pupunta sa ibang bansa, sana ang number one na nasa isip nyo, kaya kayo dadalhin dyan ng Panginoon, is because of the gospel. Hindi dahil sa magtatrabaho kayo,
no, para kayo ay kumita, no, para maituloy nyo yung inyong pangarap. But the main reason is to share the gospel. Okay, lalo na pagka dito po sa window na to, 1040 window. Alam niyo po ba na ayon sa World Death Clock, no, every minute merong 106 na namamatay na tao. So, bago matapos itong mensahe ko, meron ng 6,360 who died. At pagkatapos sa service natin ngayong umaga, mga kapatid, meron 9,540 who died. Okay? Pero ang tanong, sino kaya ang kakilala natin dun sa 9,540? Yung kaya kakilalang yun, nakakilala na kaya sa Panginoon? Nasharean ko na kaya yun? Di ba? Kaya again, let us not stop sharing the gospel. Last, 2 days ago, si Ate Alma ay nag-share ng nitong card na to, no, sa Calapans. Tinuruan ko siya kung paano mag-share nito. At ang sabi ko sa kanya, katulad ng sabi ko sa inyo, pag na-share nyo, pag tumanggap sa Panginoon, magpa-picture kayo, tapos hawak itong card na ito. Alam nyo ba, Thursday niya ito sinira. After 2 days, pagdating ng Sunday, patay na to, girl na to. After 2 days. Aneurysm. Pero sabi sa akin ni Sister Alma, mabuti, tinanggap niya ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Grabe, no? Hindi mo alam ang buhay. Napakalusog niya dito, Thursday, pagdating ng Sunday, nandun na siya. Nakahiga na siya. Isang malamig na bangka. Mga kapatid, baka yung mga nilalampas-lampasan nyo ngayon na mga kailangan yung share. Baka hindi na magtatagal ang buhay niya. Di ba? Kaya samantalahin na natin ang pagkakataon. Let's share the gospel. And for sure, both of you will be thankful. Kung ano man ang mangyari, no? You will be thankful. Marami po ako na-share ng gospel last year hanggang February. And I do not know kung yung iba ay namatay. No? Hindi ko alam. Or hindi ko alam kung naalala pa nila yung mga na-sharean ko. No? But one thing is sure, no? God gave them a chance to repent. And I thank God that the Lord used me, no, to give them a chance to repent. At ganoon din kayo. Sana magpagamit tayo, mga kapatid, ngayon, umagang ito, to give others a chance to repent. We have the good news in our lives. Okay, matakot. Pag sinare niyo yan, hindi mababawasan ang blessing ng Panginoon sa atin. In fact, mas dadami na. Okay, so yun po ang unang dahilan or layunin kung bakit kailangan i-share natin ang salita ng Panginoon sa buong mundo. No? So that the sinners will be convicted to repent. Magsisi sila, manumbalik sila sa Panginoon. Okay? Pangalawa, to call the backsliders to return. Okay, marami sa atin dito, alam natin ang salitang backslider. Ang ibig sabihin po niya sa Tagalog ay mga tumalikod. No? Or mga nawala. No? Ang dahilan kung bakit kailangan i-share ang gospel sa buong mundo para palalahanan yung mga tao na nanlamig na sa kanilang pananampalataya, lumayo na sa Panginoon, no? Na tumanggap sa Kanya ng totoo, na bumalik na. Bumalik na sa Panginoon. No? You return to God. Okay? Ang sabi po dito sa dictionary, ang ibig sabihin daw po ng backsliding ay moving away from Jesus after being near Him. Okay? Moving away o lumayo ka sa Panginoon pagkatapos mong mapalapit sa Kanya. Ano ang dahilan bakit tayo napapalayo sa Panginoon? Many times, pagka maraming pagsubok. Di ba? Pagka tayo ay nadi-disappoint. When people are hurting us, abusing us, yun ang mga nagiging cause na, akala ko ba, pagka-Christian ka, wala ka ng problema. Akala ko ba, pagka nasa iyo si Jesus,
ay magiging maayos ang lahat. Mali po yun. At hindi yun po promise ng Panginoon. Lagi natin yung sinasabi. No? Kasi sabi ng Panginoon sa John chapter 16, in this world, we will have tribulation. We will suffer. No? But sabi niya, but thanks be to God, no? I have overcome the world. Cheer up, I have overcome the world. Pagka ang Panginoon ay nasa atin, tayo man po ay nasa kalagitnaan ng pagsubok at kahirapan, dahil sa nasa atin ng Panginoon, mapapagtagumpayan po natin. Malalampasan po natin. Ngunit yung ibang mga tao na merong ibang pananaw at marahil yung pastor nila ay tinuruan sila ng ibang katuruan. No? Yung tinatawag nilang prosperity gospel. Na pagka ikaw ay tumanggap kay Jesus, automatic, yayaman ka. Bakit kaya hindi pa ako mayaman? Kasi hindi yun ang promise ng Panginoon. No? Ang promise ng Panginoon, sasamahan kita sa kahit anong pagsubok. No? Patatatagin ko ang loob mo, no? Through suffering. At kung titingnan natin ng mga apostles, walang yumaman dito sa pag-share ng gospel. In fact, lahat sila pinatay. Even the Lord Jesus Christ, no? Ano na yung Son of God na yun? Pinatay siya. At sabi ng Panginoon, walang estudyante na hihigit sa kanyang teacher. Kung pinatay nila ako, kung pinahirapan nila ako, expect that to happen to you. Pero ang tanong, magpapatuloy ka. Sabi ng Apostol Pablo, none of these things move me. Pero ito nga, yung mga nag-backslide, yung mga naglamig no, sa Panginoon, yung mga pagkatapos na ma-experience nila yung difficulty, lumayo na. Ay, ganyan pala sa CGBC satellite. No? Yung mga tao pala dyan, yung ilan dyan nakaka-offend. Diba? Tandaan po natin, there is no perfect church. No? Only a perfect God. Kaya kung ang ipinunta natin sa church ay para tingnan ang mga buhay ng mga tao, I'm sorry to say, may-stumble tayo kayo. May-stumble kayo sa akin. No? May-stumble kayo sa mga leaders nyo. Okay? Sapagkat mga tao tayong lahat nagkakamali. But, every time you go to church, you will find the Lord. You will be strengthened, mga kapatid. Lalakas kayo. No? Tatatag ang inyong pananampalataya. Kahit anong pagsubok na makaharap nyo, you will overcome it. Sapagkat lagi niyong namimit ang Panginoon sa church. Okay? So, dito po mga kapatid, ito ang kahulugan ng backsliding. Dating, sobrang lapit mo sa Panginoon, sobrang sipag mo sa gawain, kasi akala mo laging masaya, laging kainan, no, sa atin, di ba? Laging may kainan. Pero pag dumating yung time na walang food, walang food, sa'yo mo na lang ba akin? Walang food. Di ba? So sana huwag kayo masabi na. Anyway, my point is, yung ibig sabihin ng backsliding din dito ay bumalik sa dating gawin. No? Kung saan dati ay mag-iinom, bumalik siya doon. No? Pero tandaan niyo ito mga kapatid, katulad ng tinuturo natin at tinuturo ng Biblia. Sa John chapter 10 verse 28 and 29, wala nang makakaagaw sa atin sa kamay ng Panginoon. No? Our salvation is secured. No? Kahit magkasala tayo, kahit mamatay tayo na nagkakasala, once tinanggap natin sincerely ang Panginoon, pupunta pa rin tayo sa langit. Siguro sabihin natin, unfair naman yun. Hindi unfair. No? Masyadong gracious ang Panginoon sa atin. No? Kaya dapat mas maging thankful tayo na kung papuntahin pa rin tayo sa langit, sa kabila ng makasalanan tayo. Diba? Maging thankful tayo. Okay? Pero pagpunta natin sa langit, may mga blessings na hindi tayo matatanggap. Pagka tayo ay patuloy na gumagawa ng pagkakamali. Nakuha niyo po ako? No? Tandaan niyo po, ang kaligtasan natin ay hindi nawawala. No? Pag tinanggap natin ang Panginoon, no, tayo po ay ligtas forever. Okay, sabi sa Mark chapter 14 verse 27, you will all fall away. Jesus told them, for it is written, I will strike the shepherd and the sheep will be scattered.
The night before Jesus died, ano po? Ang sabi niya sa mga apostol, you will all fall away. Tatalikuran niyo ako. No? Sapagkat ang sabi sa Biblia, I will strike the shepherd and the sheep will be scattered. Pero tandaan niyo po ito, ang isang taong nag-backslide, hindi siya mananatiling backslider. Babalik at babalik siya. Okay? Babalik at babalik siya. Kung totoo niyang tinanggap ang Panginoon. Kung hindi mo tinanggap ang Panginoon, no, hindi ka na babalik. Kasi unbeliever ka in the first place. Okay? Ang nagbabackslide lang ay yung Christian. Hindi yung unbeliever. Pero, tandaan niyo ito. Merong mga tao na sinasabi nila ay mga Christian language or lingo. No? Sumasama siya sa inyo, no? Nagpe-pray din, nagtuturo din, pero in reality, hindi pa pala siya Christian. Alam niyo po ba sa Bible school na pinasukan ko? Sabi ni Pastor Alf, bago ako pumasok eh, hindi lahat ng tao sa Bible school ay anghel. May mga demonyo din dyan. Nagulat ako doon. Sabi ko, totoo ba? Oo, kasi may mga pumapasok dyan na hindi Christian. And true enough, alam niyo po, nung first night ko doon, sa Bible school. Kasi nga, expectations ko, babait ng mga tao, lagi nakangiti, no? Magagalang lahat, may nagwawala. Mga 10 o'clock ng gabi. Nagwawala. Pala, kilala ito ni Sister B. No? Si Ken ang pangalan niya. Ito rin siyang malaking karet. At tatagayin niya yung kababayan niya. Sabi ko, bakit? Anong ginawa? Bakit tatagayin niya yung kababayan niya? Kasi iniwan siya dito sa Cubao. Hindi niya kabisado to. Yung Cubao. Iniwan siya. Iniwan siya. Nakauwi siya sa Bible school. So, galit na galit. At tatagayin niya sa na-shock ako. At itong pinaka-nakakashock pang nangyari. Roommate ko pala yung mananagang yun. Pag-ising ko ng umaga, katapat ko siya, sabi ko, oh, no. Pero alam niyo, pag tinawag kayo ng Panginoon, sabi sa akin ni Pastor, pag tinawag ka ng Panginoon, kahit may mga demonyo kang kasama doon, mananatili ka. Hindi ka magkikita. And true enough, because of the grace of God, grace of God, nakatapos po, 6 years din yun. Pero parang lumipas lang siya ng parang mga 1 year lang or 2 years. In fact, kung gagraduate na ako, sabi ko, gagraduate na ako. Parang wala pa akong natutunan. Diba? Pero yun nga po mga kapatid. Makikita po natin na kung hindi ka ready sa mga pagsubok, you will fall away. Tatalikod ka. Okay? Ano pa sabi po dito sa Revelation chapter 2, verse 4? Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Okay? Ito po ang sabi niya sa Ephesians church, no? Sa mga huling araw, no? Itong Ephesian church, napakasipag nito. Lagi itong nag-evangelize, lagi itong nagbibigay, no? Talagang commendable ang kanilang practice. Pero sabi ng Panginoon, nevertheless, I have this against you. Meron ako problema sa inyo. You have left your first love. Ibig sabihin nun, ginagawa niyo yung mga bagay-bagay na yan, hindi dahil sa mahal niyo ako. Okay? Ano ang dahilan? Bakit nila ginagawa yung mga bagay na yun? To impress people. Mga kapatid, ganito ang gusto ko pong tandaan ninyo. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, napakahalaga na ang motivation natin kung bakit natin gagawin ang isang bagay is because we love the Lord. Wala nang iba. Because the moment you do not know that, the moment na kaya ka pumupunta dito, nag-i-involve ka sa ganito, ay hindi dahil sa mahal mo ang Diyos. Ginagawa mo yan una dahil sa pinilit ka, dahil sa nakakahiya pag hindi ka naging bahagi. Diba? Or pangatlo, gusto mo magpa-impress. Gusto mong ipaalam na, magaling ako tumuturo. Kaya, magaling ako mag-songit. Or, ang dami kong ginagawa sa church. Yun po ang tanging magiging motivation natin. No? Kung hindi tayo kumikilos
because of love. At pwede ka maglingkod sa Panginoon na wala kang pag-ibig. Pero again, ang Panginoon nakakita ng puso natin. Kaya mga kapatid, sa inyong pagpunta dito, sa inyong paglilingkod sa Panginoon, let us always check our motives. Pag-pray natin, lagi, bago tayo pumunta dito, let us sabihin natin sa Panginoon, Lord, check my heart. Search my heart. Tulungan mo ako na ang dahilan kung bakit ko gagawin ito is because I love you, Lord. I love you. Wala na. Di ba pagkamahal mo ang isang tao, parang hindi ka napapagod. Di ba? Hindi ka napapagod maghintay. No? Hindi ka naalala ko nung si Sister Alel, naliligaw sa kanya. May dala siyang sako kawali. Isang sako ng mga kaldero kawali. No? Silang dalawa ni nanay pa rin. May sako ng bigas. Ako noon, mga 18 years old. So, medyo maporma ako noon. No? Pero dahil sa naliligaw ako, okay lang sa akin magbuhat noon. Ha? Magbuhat sa pier. Gusto ko magpa-impress eh. At saka, yun nga, love ko siya. Kaya kahit anong bubuhatin ko, kahit na sinasabi lang, ako na. Hindi, ako na. Baka pagod ka na, hindi pa. Pero tagaktak na yung pawis ko noon. Hindi ako napapagod. Di ba pagkamahal mo yung tao, gano'n, may mga bagay na nagagawa ka na hindi mo magagawa pagka hindi mo mahal. Kaya napaka-importante sa Panginoon yung pag-ibig natin sa Kanya. Sapagkat ma-accomplish lang yung purpose niya sa buhay natin when we love Him. Pagka hindi natin mahal ang Diyos, o pagka hindi mo mahal ang isang tao, ang dami mong dahilan, ang dami mong excuses, ang dami mong alibay. Di ba? Pero pag mahal mo ang isang tao, wala. No? Bago pa siya makapagsalita, naunahan mo na. Di ba? So, yun ang sabi ng Panginoon dito sa mga Ephesian believers. You have left your first love. No? Hindi na ako mahal niyo. Ang sabi sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. So, ang ibig sabihin pala, ang expression pala ng pagmamahal mo sa Panginoon ay sa pamamagitan ng pagsunod mo sa Kanyang utos. So, nung sinabi ng Panginoon, dito sa mga Ephesian church, na you have left your first love, ang ibig sabihin, they are starting to disobey the Lord. At ganun din tayo ngayon mga kapatid. Let us check ourselves. No? Tayo ba ay eager na sundin ang salita ng Diyos? Ang utos ng Panginoon? Because, mga kapatid, kung wala tayong gana, wala tayong pakialam kung susundin natin yan o hindi, that means we have left our first love. Because the only expression that we can give to God na may papakita natin na mahal natin siya is by obeying His commands. Diba? Yun po, hindi yung pagandahin natin yung boses natin, no? Hindi yung maglakad tayo ng mahaba or magsakripisyo tayo. The only way for us to express our true love to God is to obey His commandments. And the moment na wala na tayong inya, hindi na tinatamad na tayo, you have left your first love. Para din sa relationship natin, no, sa mga tao. Pagka hindi ka na nag-communicate, no, pag tinatamad ka na, no, na dumanaw, di ba? Anong mararamdaman mo? Di ba? So, ibig sabihin, wala na yung pag-ibig niya. By express po natin ang ating pag-ibig sa Panginoon by reading His Word. Di ba? Next beses sigurong i-text kayo ng mga love minamahal niyo. Diba, may review? May scroll. Saka may ang interpretasyon. Bakit kaya ito ginamit yung word? Diba? Sa umaga, tingin. Sa gabi, tingin. Diba? Pagkamahal mo, ganun eh. Hindi ka nagsasawa. Kahit paulit-ulit. No? Kahit paulit-ulit. Naalala ko nung sumulat sa akin si Ate Ellie. Meron siya. Sumulat siya, hindi pa kami nun.
Sumunod siya sa akin, yung ending niya ay, yours truly. Sabi ko, bakit mo sinabi yun? Ha? Yours truly. Talagang ano yun? Mga 1 week kong inisip yun. Anong ibig sabihin nun? Diba? So, pagka nagbabasa kaya tayo ng Word of God, may mga ganun ba tayong moments? Kaya sinabi ng Word. Diba? At excited ba tayo na laging basahin? Doon mo malalaman kung mahal mo ang Panginoon. Kung hindi ka nagsasawa na basahin ang kanyang salita. Next, sa prayer. No. When you always pray, kung sa bawat kibot mo, nagpe-pray ka. Tandaan natin ito, no? Hindi lahat ng pagpe-pray dapat pikit ka. Dahil pagka lagi kang pikit, ay baka ma-accidente ka, baka nagdadrive. Tatay Will, huwag ka mag-pray ng pikit pagka nagdadrive. Sa pagkat ng ma-accidente. We can pray na kahit mula. Okay? Basta kaya nating mag-focus. Okay? Pero yun, ako po, ang practice ko, nagpipray ako. Kahit ang Panginoon naman, hindi naman kailangan ng isang paragraph lagi yung sasabihin mo. Diba? Gusto nyo ba lagi yung mga anak nyo? At saka may oras. Gusto nyo ba yung mga anak nyo? Kaya kayo mga anak, gusto nyo ba na hindi pa oras para kausapin ko kayo? Mamaya pala sa nasabi nyo ba sa nanay at tatay nyo? At sa mga parents dito, no? Tuwing anong oras yun ang pinapakausap. Di ba? Anytime. So that's my practice. Anytime I want to talk to my Father in heaven, I talk to Him. And not necessarily niya isang nobela yung sasabihin mo. Pero may times na you have to say a novel to Him. Susunod. Pero yun nga, mga kapatid, gaano mo kagusto na kausap ang Panginoon. Diba? Pagka may mahal ka, hindi mo namamalayan ng oras sa pag-uusap. Diba? Kahit na nagbabaga ng telepono. Diba? O kaya kahit ubus na yung load, uutang ka. Pwede pa utang ng load. Diba? O kaya ng data, pera ng data. Para hindi maputol yung usapan. Pero ganun ba ang ating pakipag-usap sa Panginoon? Okay, next, fellowship. Okay? Nakalagay sa Hebrews chapter 10, verse 25, huwag mong kakaligtaan ng pagtitipon. Kasi through fellowship, pinapalakas natin ang isa't isa. And through fellowship, yun nga, narinig natin itong Word of God. Pinapalakas tayo ng Word of God. So kung para sa atin, hindi importante ang pagpunta sa church every Sunday, then that means we have left our first love. Meron ng mas importante sa Panginoon pag Sunday. Diba ba? Kaya sana mga kapatid, gawan natin ng paraan. Di ba pagka mahal mo isang tao, gagawa ka ng paraan. May mga ika-cancel ka. So sana mga kapatid, pagka Sunday, gawa tayo ng paraan na makabdalo parati sa gawain ng Panginoon. Next, yung giving natin. Napag-aralan natin na ang pagbibigay ay paraan ng pagsamba sa Panginoon at pagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. If we are giving God, no, yung kung ano yung nire-require niya, then that's an expression of love. Sabi nga nila, you cannot love without giving, but you can give without loving. Pag mahal mo ang Diyos, you'll be generous. Bakit? Sapagkat napaka-generous ng Panginoon. Yung ibibigay nyo, ang Panginoon na nagbigay nyo sa atin. Okay? Meron pang huli, witnessing. Pag-share ng salita ng Panginoon. Dito po natin mag-gauge kung talagang mahal natin ang Panginoon. Kung willing natin ibahagi sa iba ang pag-ibig niya. Okay? Ang kaligtasan na ating natanggap. Pagka tinatamad tayo o pagkaayaw natin, maybe we have lost our first love. Ito pong 5 ito, according sa navigators, ito po, may dinagdag lang ako yung giving. Kung gusto mo daw maging balance sa Christian life mo, dapat ayos ang 5 ito. So, ngayong umaga,
alin dito ang sa tingin ninyo, kailangan yung dagdagan ng effort? Kasi alam nyo, hindi madali ito. No? Hindi yung gusto kong maging faithful sa sa pagbabasa ng Word of God. No? Pagising mo kinabukasan, talagang on fire ka. Hindi po, it takes time para maka-adjust. No? Ma-enjoy mo ang lahat ng ito. Kaya alin dito yung kailangan yung palakasin? At alin dito yung kailangan yung i-maintain? So mga kapatid, kaya tayo kailangan mag-share ng salita ng Panginoon sa buong mundo para tayo yung mga tumalikod sa Kanya ay manumbalik. Ang sabi sa Revelation chapter 2 verse 5, binigay ng Panginoon yung paraan para makabalik. Ang sabi niya, remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. So may tatlo kang gagawin para makabalik sa Panginoon. Alalahanin mo kung anong ginagawa mo bago ka lumayo sa Kanya. Gano'n ka kasipag doon. Gano'n ka kasigasig. Alalahanin mo doon yun. And then, you repent. No? Magsisi ka sa kung bakit ka lumayo. And then, ang pangatlo, gawin mo ulit yung ginawa mo doon. Akala po ako? Naranasan niyo ba, or naalala niyo ba nung pagkatanggap niyo sa Panginoon, gaano kayo kasigasig doon? Kazilos. Ako doon, talagang sinisharean ko kahit sino makaharap ko. Pero as the years go by, parang nahihiya na ako, natatakot na ako. Pero again, by studying this, pinalalahan ulit ako ng Panginoon. At nawa, palalahanan din kayo. Okay? Excuse me. So, nakita natin yung pangalawa. Ang una, to convict the sinners to repent. Secondly, to call the backsliders to return. So mga kapatid, if you think you are a backslider today, please come back. Return to the Lord. Okay? Kung may kakilala kayo na kapatiran, na lumayo sa Panginoon, pwede natin silang sabihan. Gently. No? Hindi, huy! Lagot ka. Bumalik ka na. Huwag yan. Lalong lalayo yun. Kundi sabihin natin, balik ka na. Balik ka na sa Panginoon. No? It's time to come back. Diba? Pangatlo at ang panghuli, to comfort the faithful to remain. Okay? Para bigyan ng kaaliwan ang lahat ng mga nagtatapat sa Panginoon na manatili. Huwag kayong bibitaw. No? Huwag kayong aayaw. Tuloy-tuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon. No? Sapagkat babalik na siya. Yun ang dahilan kung bakit kailangan natin i-share ang gospel sa buong mundo. To remind, no? To comfort every faithful Christians na manatili, nagtatapat sa Kanya. Yung 5 kanina na tinignan natin, kung kayo ay tapat doon, manatili kayong tapat doon. Sa word, sa prayer, no? Sa fellowship, sa giving, at saka sa witnessing. Malapit na dumating ang Panginoon. Okay? So, sabi sa Matthew chapter 24, verse 13, but the one who stands firm to the end will be saved. At tandaan natin, ang makakatatag lang hanggang katapusan ay yung mga tumanggap sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Sapagkat bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Ang mga taong bibigay sa huling panahon ay walang Kristo sa puso. Sapagkat hindi nila kayang tagalan o hindi nila kayang manatili sa kung ano man ang kanilang pinapaniwalaan sa tindi ng pagsubok na mararanasan. Okay? And then sabi sa James chapter 1 verse 12, basahin lang po natin. Ready? Begin. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Okay? Ito ang encouragement ng Panginoon sa mga nagtatapat sa Kanya. You will receive the crown of life. No? Meron ka reward. At ito pa sabi, no? Ito sa mga Laodicean church naman. Alam niyo ba, dito sa Revelation chapter 2 and 3, may 7 churches dyan
na binanggit ang Panginoon. At sa last part, every last part doon, basahin nyo, subukan nyo, pag-uwi nyo. Yung mga churches na yun, lagi ang last part ng Panginoon doon ay everyone who overcomes. No? Sino man ang magtatagumpay, sino man ang magtsatsaga, ay ganito, ay ganito, ay ganito, everyone. Pero ito ang para sa akin, itong last church, Church of Laodicea, 7 Church, ito para sa akin ang striking. No? Sabi niya, to him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on His throne. Pagpunta niyo sa langit, saan niyo gustong umupo? Saan niyo gustong pumwesto? Di ba? Gusto niyo ba yung, hindi ko alam kung may pangit na upuan doon. But one thing is sure, ang pinakamagandang upuan doon ay sit with me, yung upuan na katabi ng Panginoon. And that's the most prestigious place beside the Lord. Di ba? Nakakamangha. Ano ang kondisyon? Paano mangyayari yun? He who overcomes. Sino man ang magtatapat hanggang katapusan, hanggang sa bumalik ang Panginoon. Ito ang kanyang reward. He will be given the privilege, the opportunity to sit beside the Lord. Yung mapatabi ka nga lang sa crush mo, talagang hindi ka na magkaintindihan di ba? Or makatabi mo lang yung isang sikat na tao, talagang sigurado chin up na parang, di ba? Gusto mong batiin lahat. Gusto mo ipalam na may katabi kang importanteng tao. How much more, mga kapatid, kung katabi mo ang Panginoon. Mga kapatid, ngayon kung umaga, as we close this month, ang sabi sa Revelation chapter 7, verses 9 to 10, after this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands, and they cried out in a loud voice, "Salvation belongs to our God, who sits on the throne and to the Lamb." Sabi doon, every nation, tribe, people, and language. Ito pong verse na ito ay ipinakita ng Panginoon kay John, na pagdating ng lahat ng mga mananampalataya sa langit, ay natupad yung sinabi ng Panginoon that this gospel of the kingdom will be preached to all the world. Kasi every nation, tribe, people, and language ay makikita doon. Mga kapatid, kasama ka ba dito? Or ikaw lang kaya kasama dito? Lagi nyo itong challenge. Sana magsama naman kayo. Sama niyo yung mga loved ones niyo, mga friends niyo. Sana kasama siya sa every nation, tribe, people, and language. So ito ang mangyayari sa huling panahon. Magpupuri ang lahat ng niligtas ng Panginoon sa buong mundo. At sasabihin, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Or, pwede ito ang mangyari. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. So mga kapatid, ito ang mangyayari. Sa pagsishare natin ng gospel, tandaan niyo po ito, may tatanggap at may tatanggi. Okay? Sa mga tatanggap, magkakasama-sama tayo doon, magpupuri sa Panginoon. Pero sa lahat ng mga tatanggi at aayaw, katulad ng mga ito, cowardly, unbelieving, okay? Mga hindi sasampalataya, yung mga naduduwag. Kasi ang tindi ng pagsubok nun nung panahon na sinulat ito. So yung mga naduduwag, itong mga vile, mga murderers, sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, saan silang pupunta? Sa impyerno. So again, ito po ang challenge sa bawat isa. Saan nyo gustong pasamahin? Kung kayo ligtas na ngayon, saan nyo gustong pasamahin yung mga loved ones natin, mga friends natin? Dito
o dun sa atin, kasama natin. Di ba? Yan po ang challenge ko sa bawat isa. Umaga, may nakita po tayong tatlo na layunin. Bakit kailangan marinig ng mga tao ang salita ng Panginoon? Bakit ito ang huli na tanda bago bumalik ang Panginoon? Una, to convict the sinners to repent, to call the backsliders to return, and to comfort the faithful to remain. Ay, may manalangin. Salamat, Panginoon, sa isang buwan na pinag-aralan namin ang inyong salita upang malaman namin kung ano ang nangyayari sa kapanahunan. Ano ang paghahanda na pwede namin gawin. Salamat, Panginoon, sa maliwanag na pagkakasulat ng inyong salita. Salamat po na sa kabila ng payak ko na kaalaman, limitado kong salita, I know na ikaw ay nangusap sa inyo pong mga anak sa umagang ito. I pray, Lord, na kami ay magising, kami, Panginoon, ay makiisa sa pagbabahagi ng inyong salita. Yamang kami ay inyo pong iniligtas at kami nakaranas ng kaligtasan. Huwag namin itong ipagdamot, huwag namin baliwalain ang mensahe nito. Dalayan ko po, Panginoon, na lahat ng mga kakilala namin na hindi pa nakakilala sa inyo, bago mahuli ang lahat, ay may bahagi namin ang inyong salita. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.